Tumakbo palabas sina Goku at Krillin para hanapin sina Master Buten at ang iba pa. Nagtanong si Goku kung pwede siyang tumayo sa ulo ng isang lalaki para makatanaw at mahanap sila. Samantala, binigyan ni Master Buten si Bulma ng isang souvenir t-shirt at keychain pero pagkatapos ay pinakiusapan niya itong isuot ito, kaya nabanatan tuloy siya ni Bulma dahil gusto lang pala niya makita ang dibdib nito. Dumating sina Goku at Krillin at narinig mula kay Bulma na pinapanood pala nito ang kanilang mga laban at chini-cheer sila. Kinailangan nilang umalis agad dahil sa isang anunsyo na tumatawag sa 8 finalist. Napansin ni Ulong na nawawala na rin si Master Buten. Nagkita-kita ang 8 finalist sa isang silid kung saan sinabihan sila ng World Tournament announcer na bumunot ng numero. Bago siya dumating, napansin ng ibang kalahok na ang isa sa mga kalaban ay nakakatakot at sobrang baho. Sinabi ni Yamcha na ito ay si Bacterian, isang mandirigma na hindi pa naligo sa buong buhay niya, at ang kanyang taktika para manalo ay ang kanyang matinding amoy. Nang bumunot na sila ng numero, ang naging resulta ng labanan ay, unang laban si Krillin kontra kay Bacterian. Ikalawang laban si Jackie Chun kontra kay Yamcha, ikatlo si Nam kontra kay Ranfan, at ang huling laban ay si Goku kontra kay Giran. Nagsimula ang unang laban at nandidiri ang mga manonood sa amoy ni Bacterian. Ibinuga ni Bacterian ang kanyang mabahong hininga kay Krillin, pagkatapos ay kinuskos ang kanyang buong kamay sa kanyang singit at ipinahid ito kay Krillin. Na-corner niya si Krillin. Tumakbo si Krillin sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit paulit-ulit siyang tinalunan ni Bacterian. Nang mahuli siya ni Krillin, nagpakawala si Bacterian ng isang napakatindi, napakalakas at napakabahong utot sa mismong mukha ni Krillin. Naging mayabang si Bacterian at umupo sa ibabaw ni Krillin, tapos ay kinuskos ang kanyang puwit kay Krillin ng matagal. Itinapat ni Bacterian ang kanyang paa sa mukha ni Krillin, na lalong nagpadiri dito. Nanood ang lahat ng may kaba. Sinimulan ni Bacterian na igulong-gulong si Krillin gamit ang kanyang kanang paa. Si Goku, habang nakatakip ang ilong, ay biglang sumigaw kay Krillin na ini-imagine lang niya ang amoy at iyon ang pumipigil sa kanya na umatake. Ginamit ni Krillin ang kaalamang ito, at mabilis siyang nakabangon. Dumura si Bacterian, at ginamit ang kanyang finisher, ang malalim na plema ng kamatayan. Gayunpaman, naiwasan ni Krillin ang mabahong dora na may kasamang sipon, at sinipa si Bacterian sa dibdib na nagpabagsak sa kanya. Lumundag si Krillin diretso sa dibdib ni Bacterian, ibinaba ang kanyang pantalon at umutot mismo sa mukha nito, na naging dahilan para sumuko si Bacterian. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Yamcha at Jackie Chun. Si Yamcha ay nakatayo lang sa ring habang hinihintay ang pagdating ni Jackie Chun. Nasa gitna ng mga manonood si Bulma kasama sina Puar at Ulang, interesado kay Jackie Chun, kahit hindi pa niya ito nakikita. Nang makita na niya ito, tinawag niya itong matandang hukluban at nagsimula ng mag-cheer para kay Yamcha. Nagpakawala si Yamcha ng sunod-sunod na atake kay Jackie Chun. Pero madaling naiwasan lahat ni Jackie Chun ang mga atake. Ginamit ni Yamcha ang kanyang malakas na Wolf Fang Fist, ngunit mabilis itong naiwasan ni Jackie Chun na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, bahagyang pumalakpak si Jackie Chun at isang malakas na puwersa ng hangin ang lumabas at nagpatalsik kay Yamcha palabas ng ring at bumagsak sa sahig ng arena. Dahil dito, nanalo si Jackie Chun sa pamamagitan ng ring out. Nagulat sina Krillin at Goku na ganoon kadaling natalo si Yamcha. Natakot si Krillin dahil siya ang susunod na makakalaban ni Jackie Chun. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Nam at Ranfan. Si Nam ay isang lalaki na kailangang manalo ng premyo para makabili ng tubig para sa kanyang naghihirap na nayon. Si Ranfan ay isang mapang-akit na babae na ginagamit ang kanyang pagkababae para talunin ang kanyang mga kalaban, ngunit siya rin ay isang magaling na mandirigma. Ayaw ni Nam na manakit ng babae, ngunit gagawin niya ito kung kinakailangan. Sa kalagitnaan ng laban, naghubad si Ranfan hanggang sa naiwan na lang ang kanyang mga panloob na kasuutan. Na-distract si Nam dito ngunit napagtanto niyang kailangan niyang manalo para sa kanyang nayon. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, hindi niya na ito nakita at sa isang atake lang, pinawalang malay niya si Ranfan, at siya ang nanalo sa laban. Habang nagpapatuloy ang World Martial Arts Tournament, nalaman ni Goku na ang nakatakda niyang kalaban ay isang nilalang na nagngangalang Giran. Habang nasa ring ang dalawa, ipinagpaliban ang laban dahil sa pag-ulan. Dahil dito, ilan sa mga kalahok sa torneo ay nagpa siyang pumunta sa isang kalapit na restaurant. Sa restaurant, kumakain si Goku kasama ang kanyang mga kaibigan, habang si Gira naman ay payapang umu-order ng kanyang gatas nang marinig niya ang mga monghe mula sa templo ng Ora na pinagtatawanan siya, kaya pinagbantaan niya ang mga ito. Umorder pa ng gatas si Giran sa bartender at sinimulang atakihin ang mga monghe. Bago pa man mapuno ang baso, nabugbog niya na silang lahat. Tumayo si Yamcha para pigilan si Giran dahil gusto pa nitong saktan ang mga monghe, pero imbes na tumigil ay inatake pa ni Giran si Yamcha, at napilitan naman si Yamcha na pumalag. Pati si Goku ay nadamay na rin sa away ng dalawa.
Maya-maya ay namagitan na si Jackie Chun at sinabihan silang tumigil. Kinabukasan, sinimula na ang laban, ngunit hindi matagpuan si Goku. Hinanap siya ni Ranfan, Krillin, Yamcha, Nam at Jackie Chun. Sinabi ng announcer ng torneo na kung hindi dumating si Goku sa loob ng 2 minuto, siya ay madi-disqualify. Natagpuan ni Ranfan si Goku na natutulog sa isang sulok ng stadium. Nang magising si Goku, sinabi niyang umupo lang siya sandali at nakatulog dahil sa simoy ng hangin. Kinaladkad siya ng announcer papunta sa ring bago pa man siya magising ng lubusan. Nainis ang mga manonood nang marinig nilang umidlip lang si Goku, ngunit inakala naman ni Giran na minamaliit siya nito. Nagsimula ang laban sa pagbabanta ni Giran kay Goku, ngunit hindi siya pinapansin nito. Sinabihan ni Giran si Goku na lumapit at biglang binanatan. Inakala ng lahat na bagsak na siya ngunit bumangon si Goku at nagpatuloy sa paglaban. Inihagis ni Goku si Giran palabas ng ring at inakalang nanalo na siya, ngunit nakakalipad pala si Giran at bumalik lang sa ring. Tinira niya si Goku ng merry-go-round gum at binalot siya nito. Pagkatapos ay ibinata niya si Goku sa malayo, ngunit tinawag ni Goku ang Kinton Cloud at lumapag pabalik sa ring. Sinabi ng mga hurado na papayagan nila yon, ngunit bawal na itong gamitin muli ni Goku. Nang akmang tatamaan muli ni Giran si Goku, biglang tumubo muli ang kanyang buntot at nagawa niyang manatili sa loob ng ring. Nakawala si Goku mula sa pagkakagapos at matapos makita ang pagtaas ng lakas ni Goku nang tumubo muli ang kanyang buntot, sumuko si Giran at si Goku ay umabante sa semifinals. Sinabi ng announcer ng World Tournament na wala pang sino man ang sumuko sa quarterfinals dati, na nangangahulog ang gumawa ng kasaysayan sa World Martial Arts Tournament si Giran. Pagkatapos ay inanunsyo niya na si Goku ay makakalaban si Nam, at si Krillin naman ay makakaharap si Jackie Chun sa semifinals. Inilabas ng announcer sina Goku at Krillin para sa isang interview at pinuri sila sa kung gaano sila kalakas para sa kanilang murang edad. Sinabi ni Krillin na siya ay 13 taong gulang. Matapos magtanong kung ano ang mikropono at tawagin ni Krillin ng bobo, sinabi ni Goku sa lahat na siya ay 12. Sinabi ng announcer kay Goku na kakaiba ang pagkakaroon niya ng buntot at sumang-ayon si Krillin, kaya ibinaba ni Goku ang kanyang pantalon at ipinakita sa mga manonood ang kanyang puwet kung saan nakakabit ang buntot, na ikinahiya ng tagapanayam. Sunod na tinanong ng announcer ang tungkol sa kanilang pagsasanay, at nang sabihin ni Krillin na sinanay sila ni Master Buten ay lubusang naintindihan na ng lahat kung bakit napakalakas nilang dalawa. Idinagdag pa ng announcer at sinabi sa lahat na ang istilong panlaban na Turtle Hermit ni Master Buten ay maalamat at isang karangalan na makasali ang kanyang 2 estudyante. Nagbiro pa siya na nakakamangha na buhay pa si Master Buten. Tinanong ng announcer si Krillin kung magiging madaling panalo ba ang laban niya kay Jackie Chun dahil sa kanyang tagapagsanay, ngunit sinabi ni Krillin na wala pa siyang naging madaling laban. Samantala, kinukulit ni Yamcha si Jackie Chun at inaakusahan itong si Master Buten, ngunit itinanggi ito ni Jackie Chun. Lumakad si Jackie Chun papunta sa arena at humingi rin ng interview, sinabi ng announcer na wala ng oras, ngunit inagaw ni Jackie ang mikropono at sumayaw at kumanta. Pinupuri ang sarili at tinatanong ang mga kababaihan sa madla kung type siya. Sumali si Goku sa huli at sumayaw rin sa tabi ni Jackie Chun. Nang matapos na ang dalawa sa kanilang pagsasaya, pinatunog na ng announcer ang gong. Nagsimula na ang semifinals nang magsimula ang laban ni na Jackie Chun at Krillin. Sumugod si Krillin kay Jackie Chun ngunit madali lang nitong iniwasan ang bawat atake. Nang mahuli ni Jackie ang kamao ni Krillin, pinuri niya ang lakas ni Krillin at sinabi na susubukan naman niya ang bilis nito. Mabilis na sumugod si Jackie Chun at pinabagsak si Krillin. Sinabi ni Krillin na hindi niya makita ang atake ni Jackie, ngunit sinabi ni Goku na kitang-kita niya ito, at sinabi kay Krillin na kaya rin niya kung ipofocus niya ang kanyang isip. Sinabi ni Jackie Chun kay Krillin na isa lang yun sa kanyang mababagal na suntok at gagawa siya ng mabilis sa susunod. Sumugod siya kay Krillin, ngunit sa pagkakataong ito, nakita na ni Krillin ang pagdating nito at hinarang ang atake gamit ang sarili niyang suntok. Sinabi ni Jackie kay Krillin na bihirang-bihira siyang makatagpo ng mga mandirigma na nakakakita sa kanyang mga galaw, at sinabi ni Krillin kay Jackie na ito ay dahil sa kanyang master. Sumugod si Jackie Chun kay Krillin at tinamaan ito, lumapag siya sa kabilang panig ng arena habang si Krillin ay bumulagta sa lupa. Ganun pa man, pinilit pa rin ni Krillin na makatayo bago ang bilang na 10, na ikinagulat ni Jackie Chun. Pinahinto ng announcer ang laban upang tanungin si Jackie Chun kung ano talaga ang nangyari dahil hindi niya unang sino man sa mga manonood ang nakakita sa mga galaw, kaya pumayag si Jackie na muling isadula ang galaw sa slow motion. Sumali rin si Krillin sa pagsasadula at lumabas na hindi lang pala sila umatake sa isa't isa, kundi nagduraan at nagsingahan din. Sinabi ni Jackie na alam niyang kailangan niyang baguhin ang taktika, kaya ginawa niyang isang matinding labanan ng rock paper scissors ang palitan, at natalo niya si Krillin. Ngunit sinabi ni Jackie na ang laban ng rock paper scissors ay isang diversion lamang.
Tinawag ni Jackie ang announcer at nagpabuhat upang maipakita ang magarbong roundhouse kick na ginawa niya sa mukha ni Krillin, pagkatapos ay nagpabuhat naman siya sa kabilang panig ng arena kung saan siya lumapag matapos gawin ang ilang kung fu moves. Sunod ay si Krillin naman ang nagpabuhat sa announcer papunta sa kanyang nilapagan, na nagtapos ng muling pagsasadula. Sinabihan sila ng announcer na magpatuloy, kaya bumalik na sila sa kanilang mga tindig at umikot sa isa't isa. Biglang inilabas ni Krillin ang kanyang sikretong sandata na isang panty at inihagis ito sa lupa, na naging dahilan upang ibaba ni Jackie ang kanyang depensa at masipa siya ni Krillin palabas ng arena. Mabilis na umaksyon si Jackie sa pamamagitan ng pagtira ng Kamehame Wave sa lupa, na nagpabalik sa kanya sa loob ng arena. Pinuri ni Goku ang magandang Kamehame Wave na ginawa ni Jackie Chun, at napasabi ang announcer ng mukhang hindi lang pala si Master Buten ang nakakagawa ng teknik na yon. Nagalit si Krillin at desperadong sumugod, pero madali siyang naiwasan ni Jackie. Sumugod muli si Krillin pero kinarate chop siya sa leeg ni Jackie, na nagpabagsak sa kanya ng tuluyan. Matapos ang mabilis na bilang na 10, si Jackie Chun ay idiniklarang panalo at umabante sa finals. Pagkatapos ng laban, pinuri ni Goku si Krillin para sa isang mahusay na laban, at sumang-ayon si Jackie Chun na mahusay siyang lumaban. Muling inakusahan ni Yamcha si Jackie Chun na siya si Master Buten, at sinubukang hilahin ang buhok nito, ngunit nanatili itong nakakabit. Sinabi ni Goku na hindi kasing amoy ni Jackie si Master Buten, ngunit ipinakita si Jackie Chun na naglalagay pa ng pabango na kanyang ginagamit. Nagsimula na ang laban ni Goku at Nam. Ang mananalo sa labang ito ang makakaharap ni Jackie Chun sa finals ng tournament. Ayaw ni Nam na saktan si Goku o ang sinuman, sumali lamang siya sa World Martial Arts Tournament upang makuha ang premyong pera pambili ng tubig para sa kanyang naghihirap na nayon. Binigay ni Nam ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake kay Goku, ngunit tinanggap lang ni Goku ang lahat ng pinsala at muling tumayo. Inatake naman siya ni Goku gamit ang kanyang mga kamay, paa, at buntot. Napagtanto ni Nam na kailangan niyang gamitin ang kanyang nakakatakot na atake mula sa himpapawid, ang cross-arm dive, upang makamit ang tagumpay. Isa itong mapanganib na teknik, at kayang-kaya nitong magdulot ng matinding pinsala kay Goku. Matapos mahilo si Goku dahil sa isang atake at bumagsak sa lupa, lumipad si Nam sa himpapawid. Pagkatapos ay ipinwesto niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang mukha upang bumuo ng isang X. Bumilis siya pababa patungo sa ring at bumagsak sa dibdib ni Goku, na sobrang ikinagulat ng lahat. Nawala ng malay si Goku, at yumuko si Nam at humingi ng paumanhin. Sinimulan na ng announcer ang bilang na 10. Sinabi ni Nam na marahil ay gigising si Goku sa loob ng 8 hanggang 10 araw, ngunit biglang tumalon patayo si Goku bago pa matapos ang bilang. Makalipas ang ilang sandali, muling sinubukan ni Nam ang kanyang atake. Sinundan siya ni Goku sa himpapawid, at naglaban silang dalawa habang bumabagsak. Nakaisip si Goku ng isang ideya, kaya't nagpahulog siya ng mas mabilis kaysa kay Nam. Inakala ni Nam na nagkamali si Goku, at muli niyang inihanda ang kanyang mga braso para sa aerial attack, pero bigla siyang sinipa ni Goku palabas ng ring bago pa siya bumagsak. Dahil sa nangyari ay si Goku ang nanalo sa kanilang laban. Handa na ang finals, ngunit ang kaawa-awang si Nam ay wala pa ring tubig para sa kanyang nayon. Lihim na nilapitan ni Jackie Chun si Nam. Inihayag ni Jackie Chun na siya talaga si Master Buten, at idinikit lamang niya ang peluka sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Nam na alam niya ang problema nito dahil nabasa niya ang isip nito. Binigyan niya si Nam ng isang dino cup upang punuin ng tubig at maiuwi. Lubos ang pasasalamat ni Nam at tinanong niya kung bakit nagbalat kayo si Master Buten. Sinabi niya na nais niyang manalo sa tournament upang hindi manalo sina Goku at Krillin. Kung sila ang nanalo at idineklara na pinakamalakas, iisipin nila na wala nang dahilan pa para magsanay. Kung mayroong isang tao na mas malakas pa sa kanila, tulad ni Jackie Chun, magsisikap silang magsanay pa upang subukang talunin siya. Tinanong ni Nam kung mayroong anumang paraan upang masuklian ang kanyang kabutihan para sa Dino Cup. Lumapit si Yamcha kay Jackie Chun at muling iginiit na si Jackie ay si Master Buten. Itinuro ni Jackie Chun ang mga manonood at sinabing si Master Buten ay nasa gitna ng mga tao, kaya imposible na siya si Buten. Nagulat si Yamcha nang makita niya ang Turtle Hermit na nakaupo sa hanay ng mga manonood. Di nagtagal, ang Master Buten na yun ay umalis, tinanggal ang kanyang balbas at salaming pang-araw, at inihayag ang sarili na siya pala si Nam na nagbalat kayo. Umuwi na si Nam, habang ang mga manonood ay sabik na para sa huling laban. Magsisimula na ang laban nina Jackie Chun at Goku. Tinanong ng announcer si Goku kung ano ang gagawin niyang taktika sa laban, at sinabi nito na gagawin niya lang ang lahat ng kanyang magagawa sa laban. Pagkatapos, tinanong rin ng announcer si Jackie Chun pero natutulog ito kaya hindi nakasagot. Sinabi ni Yamcha na sigurado ng matatalo ni Goku si Jackie Chun dahil hindi ito si Master Buten, pero hindi sumang-ayon si Krillin at ipinaalala na tinalo sila ni Jackie Chun nang walang kahirap-hirap.
Sa pagsisimula ng laban, agad na sinipa ni Jackie si Goku palabas ng arena para matapos na agad ang laban. Nagsimulang magdiwang si Jackie Chun, habang nalungkot naman sina Bulma dahil hindi man lang nabigyan ng pagkakataon si Goku na umatake. Ganun pa man, nagulat ang lahat nang biglang bumalik si Goku na lumilipad gamit ang kanyang buntot. Paglapag sa ring, sinabi ni Goku na gagamitin niya sana ang Kamehame Wave pero naisip niya na ireserba na lang ito sa huli. Nainis si Jackie at sinabi kay Goku na hindi niya kakayanin ang ganoong kalakas na teknik. Pareho silang nag-ipon ng lakas para sa kanilang Kamehame Wave, at sabay nila itong pinakawalan sa isa't isa. Nagliwanag ang buong ring, ngunit parehong mukhang ayos lang ang dalawang mandirigma. Sunod na ginamit ni Jackie Chun ang double after image para lituhin si Goku bago niya ito sipain papunta sa pader. Tumayo si Goku at sinubukan naman ang tatlong after image. Dahil doble lang ang ginawa ni Jackie Chun, hindi niya nakita si Goku na bumabagsak mula sa itaas at nabagsakan siya nito. Tinanong ni Goku si Jackie Chun kung kapatid niya si Master Buten, ngunit nagsinungaling si Jackie Chun at sinabi kay Goku na pinsan niya si Master Buten. Pagkatapos ay biglang gumalaw si Jackie Chun na para bang lasing. Nalilito si Goku kaya hindi siya nakaiwas sa atake ni Jackie. Binalaan ni Yamcha si Goku na ginagamit ni Jackie Chun ang drunken boxing technique. Pero kahit alam na ni Goku ang ginagawa ni Jackie, patuloy pa rin siyang tinatamaan ng mga atake nito, hanggang sa mapabagsak na lang siya sa lupa. Maya-maya pa, si Goku naman ang nagsimulang kumilos na tila nababaliw. Nagsimula siyang gumapang at kumilos na parang unggoy. Sinubukan siyang atakihin ni Jackie Chun pero madali niya lang iniwasan ang mga atake nito. Pumunta siya sa likod ni Jackie at pinatid niya ito gamit ang kanyang buntot. Sinabi ni Goku kay Jackie na ginagamit niya ang Crazy Monkey Attack. Pagkatapos, sinipa niya si Jackie Chun ng malakas sa likod. Mukhang nabaliktad na ang takbo ng laban kaya nagsimula ng mag-cheer ang mga tao para kay Goku. Ganun pa man, biglang iwinagayway ni Jackie Chun ang kanyang mga kamay, at nag-ipon ng enerhiya para sa kanyang susunod na atake. Sinimulang iwagayway ni Jackie Chun ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya ni Goku sa mata at nakatulog. Sinabi ni Jackie sa lahat na gumamit siya ng hypnosis technique. Sinimulan na nila ang pagbibilang. Nakaisip ng ideya si Bulma at sumigaw ng hapunan, biglang nagising si Goku, na ikinagulat at ikinainis ni Jackie, dahil sa reaksyon ni Goku na inuna pang hanapin ang pagkain kesa sa kanya. Nagpa siya si Goku na gamitin ang kanyang rock, scissors, and paper technique kay Jackie Chun. Sinalag ni Jackie ang bawat atake at sinabi kay Goku na nag-ensayo siya kasama si Grandpa Gohan. Sumigaw si Goku ng paper, na sana ay sasalagin ni Jackie Chun gamit ang peace sign na kumakatawan sa scissors. Kaso isang suntok na kadalasang ginagamit para sa rock ang pinakawalan ni Goku at tinamaan si Jackie Chun sa gitna ng kanyang mga mata. Nagkaroon ng unang countdown si Jackie Chun ngunit nakatayo sa ikapitong bilang. Pagkatapos ay nagpalakas siya para sa isa pang atake. Walang nakakaalam kung ano ang ataking ito. Biglang nagpakawala si Jackie Chun ng kuryente mula sa kanyang mga kamay patungo kay Goku, na nagpaangat kay Goku sa hangin. Sinabi ni Yamcha kay Krillin na ito ang Thunder Shock Surprise na nagpapakawala ng 20,000 volts ng kuryente. Sinabi ni Jackie Chun kay Goku na sumuko na dahil kahit si Grandpa Gohan ay hanggang doon lang ang inabot. Sinabi ni Goku na ngunit bigla niyang nakita ang buwan. Namula ang kanyang mga mata habang siya ay nagbabagong anyo. Natakot sina Bulma, Ulang, Yamcha at Puar dahil sa kastilyo ni Pilaf ay nagbagong anyo rin si Goku sa parehong paraan bilang isang Great Ape. Nagbagong anyo si Goku at nakawala mula sa Thunder Shock Surprise, at sumigaw si Jackie Chun, sinasabing walang sino man ang makakawala sa ataking iyon. Ang nagbagong anyong si Goku ay nagsimulang yurakan ng gusali ng World Martial Arts Tournament. Nagtakbuhan ang lahat sa takot, ngunit sinabi ng World Tournament announcer na kailangan niyang manatili dahil siya ang referee. Tumakbo sina Yamcha at Krillin papunta kina Bulma, Puar at Ulang. Sinabi ni Yamcha kay Puar na magbagong anyo bilang isang gunting, at habang hawak ni Yamcha ang buntot ni Goku ay puputulan ito ni Puar. Hinubad naman ni Jackie Chun ang kanyang damit at nagbagong anyo sa kanyang max power form. Sinimulan niyang gawin ang isang max power Kamehame Wave. Tumakbo si Yamcha kay Jackie Chun, binalaan siya na wag itong gawin dahil papatayin nito si Goku. Hindi pinansin ni Jackie Chun ang babala ni Yamcha at pinakawalan pa rin ang Kamehame Wave. Ang tanging nakita ng mga manonood ay isang malaking liwanag habang pinakakawalan ng malakas na atake. Nang matapos ang atake, mukhang pareho pa rin ang lahat, ngunit nawawala si Goku. Malalim ang hininga ni Jackie Chun habang ibinabalik sa normal ang kanyang mga kalamnan. Bumalik si Yamcha sa kanyang mga kasama at sinabing hindi nakaligtas si Goku. Nagsimula sa pag-iyak ang lahat dahil akala nila ay nawala na si Goku. Tinawag ni Bulma, Ulang at Krillin si Jackie Chun na isang mamamatay tao, hanggang sa itinuro ni Jackie Chun ang isang tumpok ng mga durog na bato. Lumabas si Goku mula doon na hubad.
Nagtanong sila kung bakit hindi napatay si Goku. Ipinaliwanag ni Jackie Chun na hindi niya pinuntirya si Goku, kundi pinuntirya at pinasabog niya ang buwan. Sinimulang pagsabihan ng World Tournament announcer si Jackie Chun, tinatalakay ang pagkawala ng lahat ng bagay na nauugnay sa buwan. Ipagpapatuloy na sana ni Goku ang laban ng hubot-hubad ngunit pinilit siya ng announcer na magsuot ng damit matapos magtawanan ng mga manunood. Ipinahiram ni Krillin kay Goku ang kanyang gi at naitanong kung ano ang pakiramdam na maging higanting halimaw. Inosenteng sumagot si Goku na hindi niya alam. Nagpatuloy ang laban habang sinabi ni Jackie Chun kay Goku na nakagastos na sila ng maraming enerhiya sa mga blast, kaya maaari na lang silang lumaban ng mano-mano. Naglaban sila at sobrang napagod. Sinubukan ni Jackie Chun na hanapin ang kahinaan ni Goku. Sinabi niya na maliit ang katawan at maiikli ang mga binti ni Goku. Hinamon niya si Goku para sa isang huling atake, habang pareho silang tumalon at sumipa sa isa't isa. Pareho silang bumagsak sa lupa na walang malay. Sinabi ng announcer na ayon sa mga patakaran, ang unang makatayo at magdeklara sa sarili bilang kampyon ang siyang mananalo. Unang tumayo si Goku, ngunit nasabi niya lang na ako ang world champion, at nawalan na siya ng malay. Hindi pinapayagan ng mga putol na pangungusap, kaya hindi nila ito tinanggap. Tumayo si Jackie Chun, huminga ng malalim, at idineklara ang sarili bilang world champion. Sinabi niya kay Goku na mas mahaba ang kanyang mga binti, kaya mas nabaon niya ang kanyang paa sa mukha ni Goku. Kinuha ni Jackie Chun ang kanyang premyo na 500,000 zeni, mabilis na bumalik sa pagiging si Master Buten, at inisip na gagamitin ang pera para panggastos sa maraming babae. Sinabi ni Master Buten na ipinagmamalaki niya ang kanyang mga estudyante, at sina Master Buten, Goku, Krillin, Yamcha, Puar, Ulang at Bulma ay lumabas upang maghapunan. Ngunit dahil sa pagkain ni Goku ng 57 na full course meals, nagastos ni Master Buten ang kanyang premyong pera para sa pagkain, na nagkakahalaga ng 470,000 zeni, at 30,000 na lang ang natira. Ngayong tapos na ang tournament, iniisip ng bawat miyembro ng grupo kung saan na sila pupunta. Nagpasya si Krillin na manatili kay Master Buten, na ikinadismaya ni Master Buten dahil may plano siyang gawin kasama si Launch. Nagpasya sina Bulma, Yamcha, Ulang, at Puar na bumalik sa lungsod. Nagpasya naman si Goku na hanapin ang 4-star Dragon Ball, na pinaniniwalaan pa rin niyang si Grandpa Gohan talaga. Pag-alis ni Goku, nagsimula na ring bumiyahe ang grupo ni Bulma patawid ng disyerto. Samantala sa lungsod, mag-isang kumakain ng ice cream si Krillin matapos iwan ni Master Buten para tumingin ng mga pambabaeng underwear. Kinumbinsi ni Master Buten ng sales lady na isukat ang panty para sa kanya, pero hindi ito pumayag at binanatan pa siya. Ang eksena ay lumipat sa nayo ni Nam, kung saan pinakawalan niya ang tubig, ngunit nalaman niyang hindi pa rin ito sapat para suportahan ang nayo ng matagal. Ikinwento ng ama ni Nam ang tungkol sa Roaming Lake, isang lawa na naglalakbay sa mga nayo na dumaranas ng tagtuyot at binibigyan sila ng tubig. Nagsimula si Nam na hanapin ang lawang ito. Bumalik ang eksena kay Goku na lumilipad sakay ng Kinton Cloud at labis na nauuhaw. Nakakita siya ng isang lawa, kung saan siya naghubad ng damit at tumalon. Samantala, si Nam ay dinagit ng isang malaking pterodactyl. Nakita ni Goku si Nam na nahihirapan at mabilis siyang kumilos para tulungan ito. Umatake ang halimaw gamit ang buntot pero naiwasan ito ni Goku. Pinahaba ni Goku ang kanyang power pole at hinampas ang halimaw na naging sanhi ng pagkahulog ng halimaw at ni Nam. Nasalo ni Goku si Nam at nagpasalamat si Nam sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita sina Bulma, Yamcha, Ulang at Puar na nakaupo sa gitna ng init. Nag-transform sina Ulang at Puar bilang isang payong at isang electric fan para tumulong. Bumalik ang eksena kina Goku, kung saan ikinwento ni Nam kay Goku ang kanyang problema, at sila ni Goku ay nagsimulang maghanap ng lawa. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bahagi ng ilog na dumadaloy patungo sa nayo ni Nam, ngunit dito ay puno ito ng tubig at napapaligiran ng mayabong na pananim. Ang ilog ay umabot sa isang dam na tila pumipigil sa daloy nito. Lumipad sila pataas at natagpuan ang isang grupo ng mga gires na naglalaro sa tubig. Nagtago si Goku sa isang puno habang kinakausap ni Nam ang isa sa kanila. Tumanggi silang alisin ang dam, kaya nakiusap si Nam. Inasar siya ng mga gires, kaya umatake siya, pero hindi siya nagtagumpay. Handa na siyang bugbugin ng mga gires, kaya tumalon si Goku pababa at tinalo silang lahat. Biglang dumating ang kanilang pinuno, na si Giran pala. Sinabi ni Giran na gustuhin man niyang padaluyin ng tubig, hindi niya kayang sirain ang dam dahil ito ay gawa sa merry-go-round gum. Nagrepresento si Goku na sirain ang dam na ikinagulat ng lahat. Nagpakawala si Goku ng Kamehame Wave sa dam at agad itong nasira. Hindi makapaniwala ang mga gires habang natawa na lamang si Giran sa pagkamangha kay Goku. Lumipad pabalik sina Goku at Nam sa nayon kung saan dumadaloy na ang tubig.
Pagkatapos, mula sa kawalan, dumating ang isang malaking dust storm. Nahirapan ang grupo ni Bulma na makarating sa kanilang sasakyan. Ang mga tao naman sa nayon ay tumakbo pabalik sa kanilang mga bahay. Paglipas ng bagyo, muling nawala ang lahat ng tubig sa nayon ni Nam. Nang tila wala ng pag-asa, may nakita si Goku na kumikinang sa di kalayuan. Ito ang roaming lake at natagpuan na nito ang daan patungo sa nayon. Lubos ang kasiyahan ng mga taga-nayon dahil meron pa rin silang tubig. Samantala, ang sasakyan ni Bulma ay nabaon sa buhangin ng hanggang gulong at sila ay napadpad pabalik sa South City. Patuloy pa rin si Goku sa paghahanap ng 4-star Dragon Ball. Samantala, si Emperor Pilaf ay binabagabag ng mga nakakatakot na alaala ng pagsira ni Goku sa kanyang kastilyo. Isang maliit na magnanakaw ang dumating at ninakaw ang lahat ng damit ni Goku, ang kanyang power pole, backpack, at ang Dragon Radar. Humahon si Goku mula sa tubig at hinanap ang kanyang mga gamit at napagtanto niyang ninakaw ang mga ito. Tinawag niya ang Quinton Cloud at lumipad ng hubad habang nakasakay dito. Hindi makita ni Goku ang magnanakaw dahil sa makapal na kagubatan. Nagpasya siyang utusan ng kanyang power pole na humaba ng mas mataas pa sa mga puno para makita niya ito. Nataranta ang magnanakaw at iniwan ang lahat ng gamit, maliban sa Dragon Radar. Pumunta ang magnanakaw sa bayan at ibinenta ang radar sa may-ari ng isang pawn shop. Nasa bayan din si Emperor Pilaf para hanapin ang isang Dragon Ball pero nagdesisyon muna itong mamili sa pawn shop. Samantala, natagpuan ni Goku ang magnanakaw dahil sa mabaho nitong paa, at tinanong niya ito kung nasaan ang Dragon Radar. Balik sa pawn shop, inilabas ng may-ari ang 4-star Dragon Ball at agad naman itong binili ni Emperor Pilaf. Di nagtagal, dumating si Goku sa pawn shop para kunin ang kanyang Dragon Radar, at nakasalubong niya si Pilaf na hawak ang Dragon Ball. Nang malaman niya sa may-ari na may 4 na star ang Dragon Ball, nagmadali siyang habulin si Emperor Pilaf. Tumakas si Emperor Pilaf gamit ang kanyang airship. Sa loob ng airship, napagtanto ni Emperor Pilaf na peke ang kanyang Dragon Ball dahil hindi ito nakikita sa Dragon Radar. Pag-alis ni Goku, dumating ang Red Ribbon Army sa pawn shop at nakakuha rin ng 4-star Dragon Ball. Ang may-ari ng pawn shop ay may isang kahon sa likod na puno ng mga peking 4-star Dragon Ball. Nalaman nilang peke ito nang ibagsak ni Colonel Silver ang bola at nabasag ito sa maraming piraso tulad ng kay Pilaf. Sa katunayan, ang 6-star Dragon Ball talaga na nasa pugad ng isang ibon sa ibabaw ng pawn shop ang nakikita ng kanilang mga radar. Nagalit ang Red Ribbon Army, kaya pinatay nila ang may-ari ng tindahan. Patuloy na hinabol ni Goku ang Flying Fortress ni Pilaf, ngunit nang buksan ni Emperor Pilaf ang bintana para paalisin si Goku, nahulog siya palabas. Niligtas siya ni Goku, habang inaayos naman ni Shu at Mai ang peking Dragon Ball gamit ang pandikit. Ibinigay nila kay Goku ang peking 4-star Dragon Ball para lang umalis na ito, ngunit nabitawan ito ni Goku at nabasag. Samantala, sa Fire Mountain, iniisip ni Chi-Chi na darating si Goku dahil sa hula ng isang lokal na manghuhula. Dahil gusto niyang pakasalan si Goku, nagpa siya ang Ox King na maghanda ng isang piging. Habang sa labas, ang ibon na may dala ng 6-star ball ay kinain ng isang pterodactyl, at ang pterodactyl na ito ay pinabagsak naman ng Ox King, na nagpa siyang litsanin ito bilang bahagi ng piging. Nasagap ng radar ni Emperor Pilaf ang signal na nanggagaling sa nayon ng Ox King. Matapos marinig ang nakakatakot na reputasyon ni Ox King, ipinagpaliban niya ang direktang pagsalakay. Sa halip, inutusan niyang magpanggap si Shu bilang si Goku para makalapit at manakaw ang bola. Sinusundan ni Goku ang sarili niyang Dragon Radar at huminto muna sa isang puno ng mansanas. Hindi nagtagal, natagpuan niya si Chi-Chi sa isang flower field na namimitas ng mga bulaklak para sa kasal. Balik sa piging, patuloy na inaasikaso ng Ox King ang peking Goku, nang biglang sumalakay ang misteryosong puwersang militar, ang Red Ribbon Army, na pinamumunuan ni Colonel Silver. Sinundan din pala nila ang signal ng 6-star ball. Sinubukang lumaban ng Ox King, ngunit dahil sa dami ng mga tangke at mabibigat na armas, hindi niya nakinaya at siya ay nabihag. Sa gitna ng kaguluhan, sinunggaban ni Pilaf ang Dragon Ball mula sa loob ng pterodactyl at tumakas sakay ng kanyang sasakyan. Napansin ni Goku at Chi-Chi ang usok na nanggagaling sa kalapit na nayon, kaya pinuntahan nila ito upang alamin kung ano ang nangyayari. Sinimulan ng habulin ng Red Ribbon Army ang Flying Fortress ni Pilaf. Samantala, pagdating sa nayon ng Fire Mountain, tinalo ni Goku at Chi-Chi ang ilang tauhan ng Red Ribbon Army at iniligtas si Ox King. Sa kalangitan, nawala sa paningin ni Colonel Silver si Emperor Pilaf nang dumaan sila sa mga ulap. Nakalabas si Colonel Silver mula sa mga ulap ngunit hindi pa rin niya makita si Emperor Pilaf. Maya-maya pa ay biglang sumulpot si Emperor Pilaf at nagpaulan ng maraming bala na tumama sa eroplano ni Colonel Silver at nagpabagsak dito. Ganun pa man, nakaligtas si Colonel Silver at muling naghanda para habulin si Emperor Pilaf.
Balik sa nayon, napagtanto ni Ox King na peke ang Goku na kasama niya sa piging, nang sabihin sa kanya ni Chi-Chi na kasama niya si Goku sa flower field. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Goku kay Chi-Chi, na labis na ikinadismaya ng dalaga dahil nalaman niyang hindi alam ni Goku kung ano ang kasal, na inakala pa nitong isang uri ng pagkain. Samantala, inilapag ni Emperor Pilaf ang kanyang sasakyan sa disyerto at itinago sa ilalim ng buhangin. May mga sundalo ng Red Ribbon Army na dumating para mag-imbestiga, pero hinuli silang lahat ni Pilaf. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Goku, at nagtataka ito kung bakit hindi niya makita ang Dragon Ball na itinuturo ng radar. Nagpalabas ng mga baril si Pilaf at pinagbabaril si Goku, pero madali lang na winasak ni Goku ang lahat ng mga baril. Ganun pa man, nagawang mahuli ni Pilaf si Goku. Nagpadala si Pilaf ng isang robot sa kulungan para pabagsakin si Goku, pero madaling natalo ni Goku ang robot gamit ang Kamehame Wave. Maya-maya pa ay natagpuan na ng Red Ribbon Army si Pilaf at pinaulan na nila ito ng atake mula sa labas. Nakalabas si Goku sa kulungan at kumapit siya sa sasakyan ni na Emperor Pilaf na gusto nang tumakas. Agad na winasak ng Red Ribbon Army ang sasakyan ni Emperor Pilaf at nadamay si Goku sa pagsabog at nahulog mula sa ere. Nakaligtas si Emperor Pilaf at ang kanyang mga tauhan gamit ang kanilang mga parachute, pero nahuli sila ni Colonel Silver. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinigay ni Emperor Pilaf kay Colonel Silver ang Dragon Ball. Pagbalik sa headquarters ng Red Ribbon Army, agad na nagtungo si Colonel Silver sa gym upang panatilihin ang lakas ng kanyang katawan. At bilang pagsasanay, nakipaglaban siya sa 4 na propesyonal na boksingero ng sabay-sabay. Matapos silang talunin ng walang kahirap-hirap, binati siya ng kanyang mga kasamahan, habang inamin ni Silver na umaasa siya ng mas matindi pang hamon. Sa ibang lugar, muling nagkamalay si Goku matapos madamay sa malakas na pagsabog ng airship ni Emperor Pilaf. Balik sa headquarters ng Red Ribbon Army, ipinatawag si Silver sa opisina ng pinuno ng Red Ribbon Army na si Commander Red. Sinabi ni Commander Red kay Silver na taglay niya ang mga kailangan upang makaangat sa Red Ribbon Army, at binanggit na walang hihigit pa sa kalabisan. Sumang-ayon si Silver at sinabing ikinagagalak niyang maglingkod sa Red Ribbon Army. Pagkatapos ay galit na sinabi ni Commander Red kay Silver na kunin ang mga natitira pang Dragon Ball para sa kanya at patayin ang sino mang hahadlang sa kanila. Sumunod si Colonel Silver at agad na umalis kasama ang isang hukbo ng mga sundalo. Samantala, sinimula na ni Goku ang paghahanap sa mga Dragon Ball, pero bigla siyang nakaramdam ng gutom, kaya nagpasya siyang maghanap ng snack tree. Nakakita siya ng prutas, ngunit inagaw ito ng isang unggoy bago pa niya makain. Hinabol niya ang unggoy ngunit huminto siya nang makita niyang ibinibigay nito ang prutas sa kanyang sanggol. Nahulog ang sanggol na unggoy mula sa puno at habang tinutulungan ito ng inang unggoy, isang panther ang umatake, ngunit binugbog ito ni Goku. Pagkatapos, lumapit ang lahat ng unggoy at binigyan si Goku ng pagkain. Samantala, nakarating na ang Red Ribbon Army sa gubat kung nasaan si Goku. Inutusan ni Silver ang mga sundalo na halughugin ang lugar, sinasabing wala siyang pakialam kung sunugin man nila ang gubat o hukayin ito, basta't mahanap nila ang Dragon Ball. Balik sa loob ng gubat, nabusog ng sobra si Goku at nakatulog. Habang siya ay natutulog, natagpuan ng mga unggoy ang 5-star Dragon Ball sa tuktok ng isang puno at sinimulan itong pagpasapasahan. Maya-maya pa ay nagising na si Goku at nakita niya sa radar na gumagalaw ang Dragon Ball. Sa Kami House, si Krillin ay nagsasanay kasama si Master Buten, nagpo-push up habang nakaupo sa kanyang likod ang 2 pagong at si Master Buten. Maya-maya, habang sila ay kumakain, ikinwento ni Master Buten kina Krillin at Launch ang alamat ng mga Dragon Ball. Dati raw, ito ay isang higanting globo na nilikha ng mga Diyos. Gayunpaman, ang kapangyarihan nitong tumupad ng kahilingan ay nag-udyok sa mga tao na magdigmaan dahil sa kasakiman. Nagalit ang mga Diyos, kaya hinati nila ito sa 7 magkakahiwalay na bola. Pagkatapos ng kwento, napag-usapan nila kung ano ang kanilang hihilingin. Nag-isip si Buten kung ano ang maaari niyang hilingin. Tinanong ni Launch kung gusto ni Buten ng bagong turtle shell, mas malaking isla, o kahit kapayapaan at kaligayahan sa mundo. Sinabi ni Buten na wala siyang hihilingin, ngunit lihim niyang iniisip na hihilingin niyang makita ang panty ni Launch. Tama ang hinala ni Krillin na hihiling si Buten ng isang bagay na bastos. Samantala, muling sumakay si Goku sa Kinton Cloud para sundan ang Dragon Ball. Sa mga sandaling iyon, hinahalughog na ng Red Ribbon Army ang gubat para sa Dragon Ball. Kalaunan ay natuklasan ng mga sundalo na nasa mga unggoy pala ito, at inutusan sila ni Colonel Silver na sunugin ang gubat at barilin ang mga unggoy. Ikinagalit ito ni Goku, kaya inatake niya ang mga sundalo. Matapos talunin ng mga sundalong sumalakay sa kanya, dinurog naman ni Goku ang isang tangke gamit ang isang dambuhalang bato. Di nagtagal ay dumating si Colonel Silver at nakilala ito ni Goku bilang ang taong umatake sa Ox King.
Biglang dumaan ang inang unggoy na may hawak sa Dragon Ball, at agad na hiniram ni Colonel Silver ang baril mula sa kanyang sundalo at binaril ang sanga na kinapitan ng inang unggoy. Nailigtas ni Goku ang mag-inang unggoy mula sa pagkahulog sa bangin, pero ang Dragon Ball ay tuluyang nahulog sa ilog at inanod palayo ng agos. Pagkatapos nun, habang hinahanap ng Red Ribbon Army ang Dragon Ball sa ilog, si Goku ay nakikipaglaro sa isang grupo ng mga unggoy. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Goku upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Dragon Ball. Gayunpaman, nagsimula ang isang malakas na bagyo at parehong itinigil ni Goku at ng mga tauhan ni Colonel Silver ang paghahanap. Sa loob ng kubo ni Colonel Silver, nag-uusap sila ni Staff Officer Black gamit ang mga transmitter. Sinabi ni Colonel Silver na dahil sa pag-apaw ng ilog, maaaring maanod ang Dragon Ball sa pampang at ipagpapatuloy niya ang paghahanap kinaumagahan. Kinaumagahan, nagpatuloy ang paghahanap, subalit may dalawang tauhan na nahuling umidlip at walang awang ginising ng putok ng baril ni Colonel Silver. Nag-uusap sila kung gaano kawalang saysay ang paghahanap ng biglang dumating si Goku at natagpuan ang Dragon Ball sa loob lamang ng wala pang isang minuto. Sinubukan nilang nakawin ito ngunit madali silang tinalo ni Goku. Pagkatapos ay dumating si Colonel Silver at pinasabog ang Kinton Cloud gamit ang kanyang rocket launcher. Nagalit si Goku at binugbog si Silver hanggang sa bumagsak. Kumuha siya ng ilang capsule mula sa kubo ni Silver at nakahanap ng isang robot at isang eroplano. Inutusan ni Goku ang robot na maging piloto ng eroplano papuntang Hilaga. Samantala, sa Red Ribbon Army Headquarters, natanggap ni Commander Red ang balita ng pagkatalo ni Colonel Silver. Ipinaharap niya si Silver sa kanya. Humingi ng pangalawang pagkakataon si Colonel Silver, ngunit sinabi ni Commander Red na walang pangalawang pagkakataon sa kanilang hukbo. Sinabi naman ni Staff Officer Black na si Goku ay papunta na sa teritoryo ni General White, at tinawagan niya sa radyo si General White upang bigyan ito ng babala. Samantala, bumagsak ang sistema ng robot dahil sa matinding lamig ng kabundukan sa Hilaga at bumagsak ang eroplano. Nanigas si Goku sa lamig. Pagkatapos, isang misteryosong babae ang kinaladkad siya pauwi sa bahay nito ilang minuto lamang bago dumating ang mga tauhan ni General White. Samantala, sa Muscle Tower, inutusan ni General White ang dalawa sa kanyang mga tauhan mula sa Red Ribbon Army na sundan ang bakas na naiwan sa nyebe. Ang batang babae na nagdala kay Goku sa kanyang bahay ay nagngangalang Suno. Inilagay niya si Goku sa tabi ng apoy at binigyan ng mainit na inumin nang ito ay magising. Nang tanungin siya ni Suno kung ano ang ginagawa niya doon, sinabi ni Goku na hinahanap niya ang mga Dragon Ball. Nag-alala si Suno at ang kanyang ina at tinanong kung bahagi siya ng Red Ribbon Army, ngunit tiniyak niya sa kanila na hindi. Ipinakita niya sa kanila ang Dragon Ball na hawak na niya at ikinwento ang tungkol sa layunin nito at ang kanyang nakaraang karanasan kay Shenron. Samantala, ang mga tauhan ng Red Ribbon Army ay nagbahay-bahay at tinakot pa ang isang matandang mag-asawa habang hinahanap si Goku. Sa huli ay natagpuan nila si Goku sa bahay ni Suno, sa banyo, at tinangkang patayin. Lumabas si Goku ng banyo at binugbog ang dalawang kupal na sundalo. Ipinaliwanag ni Suno at ng kanyang ina na tinatrato ng Red Ribbon Army ang mga taga-Nayo na parang alipin at pinipilit silang maghanap ng mga Dragon Ball. Kung hindi sila susunod ay papatayin ng Red Ribbon Army ang kanilang village chief na binihag nito. Nangako si Goku na ililigtas ang village chief at mabilis na lumabas ng bahay, ngunit mabilis ding bumalik dahil sa sobrang lamig. Binigyan siya ni Suno ng makapal na damit at muling umalis si Goku patungo sa Muscle Tower, kung saan nagtayo ng headquarters si General White. Habang nasa daan, nakita si Goku ng ilang mga sundalo ng Red Ribbon Army at pinaulanan ng mga bala, pero mabilis lang silang pinabagsak ni Goku. Pagdating sa labas ng tore, ginamit ni Goku ang kanyang power pole upang pabagsakin ang lahat ng mga sundalo na humaharang sa kanya, at pagkatapos ay pinahaba niya ito upang makaakyat agad sa itaas na palapag ng gusali. Pumasok si Goku sa Muscle Tower para mailigtas ang village chief. Sa loob, ay nakatagpo siya ng 4 na bantay na minamaliit siya, ngunit mabilis niya itong tinalo. Samantala, nanonood sina General White at Ninja Murasaki habang lubos na namamangha sa lakas ni Goku. Napag-usapan nila ang tungkol kay Major Metalotron na sinasabing wala pa daw sinumang nakakatalo dito. Umakyat si Goku sa ikatlong palapag kung saan niya nakatagpo si Major Metalotron. Napakalaki ni Metalotron, kaya inakala nitong madali niyang mapapatay si Goku, ngunit naiwasan ni Goku ang kanyang suntok sa pamamagitan ng pagtalon papuntang Kisame. Lumapag si Goku sa balikat ni Metalotron at pinabagsak siya gamit ang isang suntok. Dahil dito ay 4D yabang si Goku habang sinasabing mahihinang nilalang ang mga nakakalaban niya, at sigurado siyang mahahanap niya agad ang chief. Dahil dito ay hindi niya napansin si Metalotron na muling bumabangon at handang muling lumaban. Habang sumisigaw si Goku sa tuwa, hinawakan ni Metalotron si Goku at sinimulang durugin, ngunit nakawala si Goku sa kanyang pagkakahawak.
Matapos magpakawala si Metalotron ng isang missile mula sa kanyang bibig, naisip ni Goku na kailangan niyang magseryoso at nagpakawala siya ng Kamehameha. Natanggal nito ang ulo ni Metalotron, pati na ang halos lahat ng kanyang damit, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paghabol kay Goku. Pinakawalan ni Metalotron ang kanyang kamao kay Goku. Tinamaan si Goku ng suntok ngunit naiwasan niya ang isa pang kamao ni Metalotron. Binutasan ni Goku si Metalotron pero hindi pa rin tumitigil ang makina nito. Habang sinusubukan ni Goku na magkamehameha ulit, biglang tumigil si Metalotron dahil naubusan na ito ng baterya. Pagkatapos ay umakyat si Goku sa hagdan patungo sa ika-4 na palapag, kung saan naghihintay sa kanya si Ninja Murasaki. Umakyat si Goku sa hagdan patungo sa ika-4 na palapag ng Muscle Tower. Naglakad-lakad siya habang nagrereklamo kung gaano kadilim. Biglang may mga kanay na nagsimulang lumipad patungo kay Goku, ngunit naiwasan niya ang lahat ng ito. Bumukas ang mga ilaw at isang gubat ang lumitaw. Narinig ni Goku ang boses ni Ninja Murasaki at nalaman ni Goku kung saan ito nanggagaling pero halos hindi niya naiwasan ang kanay ni Murasaki. Dumampot si Goku ng bato at sinabing siya naman ang mangbabato. Nagsimulang magtatalo ng mabilis si Ninja Murasaki, ngunit tinamaan siya ni Goku ng bato at napatama sa isang puno. Pagkatapos, sinabi ni Ninja Murasaki na hinding-hindi siya mahahanap, ngunit natagpuan siya ni Goku sa likod ng isang watawat. Pagkatapos, hiniling ni Murasaki kay Goku na ipikit ang kanyang mga mata at magbilang hanggang 30 habang siya ay magtatago. Nauto si Goku at nagbilang hanggang 25 ngunit natigil sa 26. Minulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang magtatago na sana si Ninja Murasaki sa ilalim ng isang bato. Inulit ni Goku ang kanyang pagbilang hanggang 30. Nang matapos siya, agad niyang sinimulang hanapin si Murasaki. Hinanap niya kung saan-saan si Ninja Murasaki ngunit tila hindi niya ito makita. Pumasok siya sa isang bahay at tumingin sa ilalim ng isang tabla, kung saan nakakita siya ng maraming bastos na magasin. Lumabas siya ulit at nakakita ng isang tubo sa ilalim ng tubig. Bumalik si Goku sa bahay at kinuha ang isang Takare mula sa kalan. Kinuha niya ang Takare at ibinuhos ang laman nito sa tubo. Lumundag si Ninja Murasaki palabas ng tubig at sinigawan si Goku dahil napaso ang kanyang dila. Sinabihan ni Murasaki si Goku na sundan siya upang subukin kung makakasabay ito, kaya hinabol siya ni Goku. Nagulat si Ninja Murasaki na nakakahabol si Goku. Dahil dito ay naghagis siya ng mga tinik sa lupa at naapakan ito ni Goku. Tumakbo pabalik si Goku sa bahay, kung saan nakahanap siya ng sandalyas. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa maubusan ng stamina si Ninja Murasaki. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban, inilabas ni Murasaki ang kanyang espada at ginamit ni Goku ang kanyang power pole. Tumalon si Ninja Murasaki sa ere at susugurin na sana si Goku, ngunit itinayo ni Goku ang kanyang power pole sa lupa at umilag. Bumagsak si Ninja Murasaki sa pole at tumusok ito sa kanyang puwet. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit at magtatalon. Hinugot ito ni Goku at labis na nasaktan si Ninja Murasaki. Pero tumayo pa rin ito at batak na umatake. Tinaga ni Goku ang espada ni Murasaki at sinigawan siya nito. Pagkatapos ay hinamon niya si Goku na labanan siya ng walang armas. Pumayag si Goku, ngunit mayroon palang metal na boomerang shuriken si Ninja Murasaki sa kanyang likuran at ibinato ito kay Goku. Naiwasan ito ni Goku, ngunit bumalik ito at tinamaan siya sa likod ng kanyang ulo. Tuwang-tuwa sina General White at Ninja Murasaki sa pag-aakalang patay na si Goku. Gayunpaman, bumangon si Goku habang sumisigaw sa sakit, habang sobrang nagulat si Ninja Murasaki at tumakbo palayo nang magsimulang umatake si Goku. Habang tumatakas, inatake ni Ninja Murasaki si Goku gamit ang mga Stars Shuriken, pero tumama lang ang lahat sa puno na pinagtaguan ni Goku. Kinuha ni Goku ang mga stars at tumakbo papasok sa bahay na pinasukan ni Ninja Murasaki. Ibinato ni Goku ang mga shuriken kay Murasaki, ngunit dumampot si Murasaki ng banig na gawa sa kahoy at sinalag ang lahat ng ito. Sa pag-aakalang wala ng shuriken si Goku, nagsimulang mang-asar si Ninja Murasaki. Ngunit may hawak pa palang isa si Goku at ibinato niya ito, at tinamaan si Ninja Murasaki sa gitna ng kanyang noo. Pinakita ang hepe ng bayan habang kumakain sa kanyang selda. Narinig ng hepe ang labanan sa ibaba at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng sundalong Fox na nagpapakain sa kanya na wala lang iyon dahil may isang maliit na batang lalaki lang na nanggugulo sa base. Tumawa ito ng may kalupitan at sinabing marahil ay sasagipin ng bata ang hepe, ngunit magkakapira-piraso lang din naman ito sa huli. Galit na galit ang hepe nang marinig ito dahil ang pagtangkang pumatay ng bata ay mas malupit pa kaysa sa pagpapahirap sa isang matanda. Tinanong niya ang sundalo kung ano ang gagawin nito kung sariling anak niya yon. Malamig na sumagot ang sundalo na kung anak niya yon, hindi niya ito hahayaang makapasok sa base sa simula pa lang, at tinanong ang hepe kung may mga lalaki pa ba sa nayon nito dahil sa pagiging mainitan ng ulo niya.
Nagbalik ang eksena kina Goku at Ninja Murasaki. Tumatakas si Ninja Murasaki kay Goku at nakaabot sila sa isang lawa-lawaan. Naglabas siya ng capsule at kinuha ang mga pabilog na sapatos. Ginamit ito ni Murasaki para makatawid sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya kay Goku na hinding-hindi siya magpapahuli. Pero dahil ang lawa ay puno ng piranha, hindi sila magkarinigan ni Goku mula sa kabilang ibayo, kaya humilas si Murasaki ng isang malaking isda mula sa palumpong at inihagis ito sa tubig. Mabilis itong dinumog ng mga piranha, at doon naintindihan ni Goku ang panganib sa lawa. Umatras si Goku ng ilang hakbang at madaling tumalon patawid sa lawa na parabang napaka-basic lang nito. Gulat na gulat si Ninja Murasaki, pero hindi pa rin ito sumuko at sinabi niyang mararamdaman ni Goku ang kanyang puot, at siya ay nag-whistle. Biglang dumilim ang paligid, at isang kulay rosas na aura ang pumalibot kay Murasaki. Biglang sumulpot ang 4 pang Ninja Murasaki, dahil dito ay 5 na sila ngayon. Ang isa sa mga Murasaki ay humataw kay Goku gamit ang kanyang espada. Bahagyang nakaiwas si Goku at naghandang lumaban. Pagkatapos ay sabay-sabay siyang inatake ng 5 gamit ang mga espada, baril, at sompit. Samantala, dumating ang ama ni Suno sa kanilang bahay na naghahanap ng isa sa Dragon Ball. Nang marinig niya ang buong kwento, hindi siya makapaniwala na isang bata lang ang lumalaban sa buong Muscle Tower. Sa loob ng Muscle Tower, patuloy na umiilag si Goku sa mga bala, kutsilyo, at espada. Nang ibato ng isang Murasaki ang kadena sa power pole ni Goku, hinila naman ni Goku ang lalaki at ibinangga ito sa puno. Matapos umiwas pa sa mga bala, nagtago si Goku sa isang puno ngunit agad siyang nakita. Nagkaroon ng kaunting usapan at nalaman ni Goku na ang 5 Ninja Murasaki ay magkakapatid pala. Sabay-sabay nilang inatake si Goku gamit ang kanilang mga armas, inilabas ni Goku ang kanyang power pole at ginamit ang kanyang double image para pabagsakin ang 3 sa kanila. Habang nag-uusap ang natitirang 2, ginamit niya ang kanyang power pole para pabagsakin ang pang-4. Tumakas ang natitirang si Ninja Murasaki papunta sa ika-5 palapag habang hinahabol siya ni Goku. Doon ay pinakawalan niya ang mukhang mapanganib na si Android 8 mula sa selda nito, habang si Goku ay napatitig dito at hindi makapaniwala. Si Android 8 ay napapalibutan ng maraming kadena, ngunit winasak niya ang mga ito pagkalabas niya ng selda. Inutusan ni Ninja Murasaki si Android 8 na atakihin si Goku, ngunit tumanggi si Android 8 dahil sa isang depekto sa kanyang programming na nagiging sanhi para ayawan niya ang karahasan. Iniisip din ni Android 8 na mali ang mga ginagawa ng Red Ribbon Army. Dahil dito, naglabas si Ninja Murasaki ng isang remote at nagbantang papasabugin si Android 8 kung hindi ito susunod sa kanyang utos, pero tumanggi pa rin si Android 8. Bago pa man mapindot ni Murasaki ang remote, tumalon si Goku at hinampas ang controller gamit ang kanyang power pole upang matanggal ito sa kamay ni Murasaki, at tuluyan itong sinira. Pagkatapos, hinampas din niya si Ninja Murasaki hanggang sa tumilapon ito sa pader. Nag-usap sandali sina Android 8 at Goku, at ipinaalala ni Android 8 kay Goku na kailangan niyang sagipin ang hepe ng bayan. Samantala, galit na galit si General White at tinawag ang lahat ng kanyang tauhan upang maghanda para sa utos na lumaban. Ang 5 natitirang sundalo ay agad na dumagsa sa lugar. Samantala, naligaw si Goku sa loob ng maze room ng Muscle Tower. Patuloy siyang naglalakad hanggang sa napansin niyang bumabalik lang siya sa kanyang pinagsimulan. Nalaman nila na si General White pala ay kayang igalaw ang mga pader ng maze. Dumating si Android 8 at sinabing alam niya ang daan palabas. Sinundan siya ni Goku, ngunit biglang huminto si Android 8 at sinabing maraming sundalo ang paparating. Biglang sumugod ang 5 sundalo para subukang pigilan si Goku upang hindi makarating sa susunod na palapag. Tumalon si Goku at itinulak ang isang sundalo na lumikha ng domino effect at natumba rin ang 2 pang sundalo hanggang sa bumangga silang lahat sa pader. Matapos umiwas sa ilang bala, pinabagsak ni Goku ang isa pang sundalo sa pamamagitan ng suntok. Si Android 8 naman ay hindi sinasadyang nabanatan rin ang unang sundalo. Pagkatapos ng laban, nagpatuloy sila sa maze nang matuklasan ni Android 8 na si General White nga ang nagpapagalaw ng mga pader. Ginamit nila ang kanilang nalaman para malinlang si White at malusutan ang kanyang patibong sa pader. Tumuloy sila paakyat sa ika-6 na palapag kung saan nag-aabang si General White. Matapos ang kaunting usapan, pinindot ni General White ang isang button na nagbukas ng trapdoor. At nahulog sina Android 8 at Goku sa isang hukay. Nahulog sina Goku at Android 8 sa isang silid na walang laman kundi mga kalansay. Sinabi ni General White kay Goku na ibigay ang Dragon Radar at ang Dragon Ball. Tumanggi si Goku, kaya isinara ni General White ang pinto sa kisame. Isang pader ang bumukas at nakita nila ang isang napakalaking halimaw na kumakain. Ang halimaw ay si Buyuon. Sa Jungle Village naman, nakakita si Suno ng isang maliit na hayop sa ilalim ng kanyang kama at ibinalik ito sa mga magulang nito. Bumalik sa Muscle Tower, inatake ni Goku ang halimaw na si Buyuon ngunit tumalbog lang siya pabalik mula sa katawan ng halimaw.
Nagpakawala rin si Goku ng Kamehameha, ngunit tumalbog din ito sa katawan ni Buyuon. Kalaunan, nakaisip si Goku ng ideya at sinuntok ang pader hanggang sa mabutas ito, at pumasok ang napakalamig na hangin. Dahil dito ay ginaw na ginaw si Goku at pumasok sa loob ng jacket ni Android 8 para magpainit habang sila ay naghihintay. Si Buyuon naman ay sobrang nilamig at nabalot ng yelo. Lumabas si Goku mula sa jacket ni Android 8 at sinipa si Buyuon. Pagkatapos siyang tadyakan ni Goku, si Buyuon ay nabasag sa maraming piraso. Pagkatapos ay tumalon si Goku pabalik sa palapag ni General White at pinahaba ang kanyang power pole para makaakyat din si Android 8. Nang pareho na silang ligtas sa itaas, sinabi ni Goku na mas mabuting palayain na nila ang hepe ng Jingle Village.